Ang mga file ng kaso na kinasasangkutan ni Attorney Mans Carpio ay nakakita ng mga makabuluhang legal escalations noong unang bahagi ng May 2026. Ang mga pag-unlad na ito ay pangunahing nagmumula sa patuloy na paglilitis sa impeachment laban sa kanyang asawa, si Vice President Sara Duterte, at nakasentro sa tensyon sa pagitan ng pangangasiwa ng lehislatibo at mga karapatan sa privacy ng individual. Ang mga sumusunod na seksyon ay nagdedetalye ng kasalukuyang katayuan ng mga legal na aksyon na sinimulan na laban ni Attorney Carpio. Una, criminal complaints against financial regulators. Noong April 27, 2026, nagsampa si Attorney Carpio ng sweeping criminal complaint sa Quezon City Prosecutor's Office. Target niya ang mga matataas na opisyal para sa tinatawag ng kanyang kampo na illegal at felonious na pagsisiwalat ng mga private records sa pananalapi. Ang mga respondents ay sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor or AMLC Chairman, Eli Remo Lona Jr. AMLC Executive Director, Ronel Buenaventura. House Justice Committee Members, Representatives Jervil Luistro, Percival Sendanya, Chel Jokno, and Leila de Lima. Legal na batayan, ang reklamo ay nagsasaad ng mga paglabag sa Republic Act No. 1405 or Bank Secrecy Law of 1955. Republic Act No. 9160 or Anti-Money Laundering Act. Republic Act No. 10173 or Data Privacy Act of 2012. Status, kinilala ng BSP ang mga ulat, ngunit sinabing hindi pa nila natatanggap ang opisyal na reklamo para sa isang formal na tugon. Pangalawa, hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga na-flag na transaksyon katulad ng 6.7 bilyong piso. Ang pinagmulan ng legal na sigalot ay kinabibilangan ng isang ulat na iniharap ng Anti-Money Laundering Council or AMLC sa panahon ng pagdinig ng Kamara noong April 22. Ang paratang, ang AMLC ay nag-flag ng mga transaksyon na may kabuuang 6.77 bilyong piso na nauugnay sa mga account na hawak ng Vice Presidente at Attorney Carpio sa pagitan ng 2006 at 2025. Ang depensa, ang lead counsel ni Attorney Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, argues na ang mga figure na ito ay propaganda at isang kasinungalingan. The glitch defense, iginiit ni Danao na nagpadala ang Bank of the Philippine Islands ng liham sa AMLC na naging ilinaw na ang 2 bilyong pisong transaksyon ay isang system glitch. Pinagsama-samang error, pinaninindigan ng depensa na ang AMLC ay nag-totalize ng mga individual na halaga ng transaksyon sa halip na tingnan ang aktwal na balanse sa bangko, na inaangkin nilang mas mababa o kahit na zero. 3. Mga talaan ng buwis at mga hamon sa sepina. Higit pa sa mga talaan ng bangko, nilalabanan ni Attorney Carpio ang pagbubunyag ng kanyang profesional at personal na information sa buwis. Pagpapasya ng korte, kamakailan ay tinanggihan ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Carpio na ihinto ang sepina ng Kongreso para sa kanyang mga talaan ng buwis, na nagdedeklara ng bidmut dahil ang mga record ay naisumite na sa Kamara sa ilalim ng selyo. Motion for Reconsideration, naghain ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang ang pangkat ni Attorney Carpio noong April 27, 2026, na nangangatwiran na ang karapatan ng konstitusyon sa pagkapribado ay ganap at ang House Committee on Justice ay walang authority na tanggalin ang mga record na ito. 4. Pangunahing legal na diskarte, katayuan ng pribadong mamamayan. Isang paulit-ulit na tema sa pagbuo ng mga file ng kaso na ito ay ang pag-iit na sinasabi na si Attorney Carpio ay isang private citizen. Naninindigan ang kanyang legal team na dahil wala siyang hawak na pampublikong katungkulan, hindi siya dapat isailalim sa parehong mga kinakailangan sa transparency gaya ng Vice Presidente, at na ang proseso ng impeachment ay hindi dapat gamitin bilang fishing expedition sa pananalapi ng kanyang pribadong law firm. Malinaw na nilabag ng mga inirereklamo ni Attorney Carpio ang mga batas. Si Attorney Carpio ay isang simpleng mamamayan at wala siya sa politika para gawin nila ang pagbubukas ng private records na tinututulan ng batas mabuksan. Kung mabuksan ito at walang pahintulot ng owner, makukulong at criminal ang kaso kung sino man ang magbubukas ng private records ni Attorney Carpio at Vice President Sara Duterte.